Okay, ang subject ang itatakal natin tonight is MT637 or Air A&P Ice and Wind Protection System. So, meron tayong iba't sa Ice and Wind Protection System, may dalawang klase tayo, major sources tayo ng operating air for our de-icing. Una, ang source natin is si turbine air, which is galing sa gas turbine engine and pneumatic de-icing boots sa general aviation naman. So, firstly, ang aircraft de-icing system natin is nagpre-prevent ng ice accumulation on critical surfaces. What are those critical surfaces? Ang critical surfaces natin is yung flight controls. Una-una, ano ba yung mga flight controls natin? Major flight controls natin is C, aileron, elevator, and C. Aileron, elevator, and C. Tawag dito? Rather, sir. Ayan, si rudder. Yan, paggamit tayo ng rudder. So meron tayo doon specific sa pneumatic system natin na nagdadirect tayo ng airflow papunta doon sa critical surface natin na 'yon. So yung operating air is primarily supplied by engine compressor stages or dedicated pneumatic systems. So yung sa case na ito ng turbine bleed air natin, nagpo-provide ng pneumatic power is engine 1 and si engine 2. So, hindi siya simultaneously nagpo-provide. Depende yun sa, mamaya di-discuss natin. So, yun yung sa turbine engine natin. Next naman yung sa Gen Av, which is yung pneumatic de-ice boot system natin. Pero today, ang itatakal natin muna is si turbine bleed air utilization. So, sa turbine bleed air, bleed air is extracted from turbine engine compressor stages. Mamaya, iyan na natin yung specific stages na yan. Okay. Next is high temperature and high pressure air. So, keyword dito, high temperature. Kasi yung high pressure, lahat naman ng air natin dito is pressurized. Pero, hindi lahat ng air natin is high temperature. So, yung high temperature, high pressure air is dinadirect papunta dun sa, again, yung sa critical surfaces natin, no? Leading edge, which is yung sa wings, sa tails, and sa nacelles. Ano naman yung nacelles? Nacelles is yung engine nacelles natin, which is ito, this one. Ito yung example ng nacelles natin. Ito. Okay? So, balik tayo doon. So, used for anti-icing rather than de-icing. So, ano yung pinagkaiba ng anti-icing and de-icing? Any idea? Ano, sir, yung de-icing is may formation na ng ice. Then yung anti-ice is to prevent formation ng ice. Yes, tama. So, prevention yung anti-icing natin. And yung de-icing is removal na. So, si anti-icing, gumagamit yan si turbine engine. Ang gumagamit naman ng de-icing is si Gen Av natin, which is yun nga yung de-icing boots na nasabi natin kanina. So ano naman yung advantages nitong ni turbine bleed air na ginagamit natin? Una is reliable and continuous protection siya. Hindi katulad dun sa Gen Av natin is hindi pwedeng continuous yung de-icing boots natin. Meron lang siyang time na nag-activate and then after such time magde-deactivate din siya. Kaya mas continuous hindi ito sa turbine bleed natin. Pwede siyang on and off. Ano naman yung disadvantage nito ni turbine engine bleed air? Sa de-icing, in terms of de-icing lang to. Nagre-reduce siya ng engine efficiency in a sense na nag increase yung fuel consumption niya. Kaya meron lang tayong specific temperature dapat na may reach bago natin i-on si anti-icing natin. Okay, so to be exact, ginagamit lang natin siya pag nag-negative 10 degrees Celsius na tayo. Sa bawat engine, pag right engine, left engine. Kaya pwede na mangyayari ba yon na yung right engine natin may negative 10, yung left engine, hindi. Pwede ba yon? Possible, sir. Paano siya magiging possible? Paano magiging Depende, possible yung ano natin? depende, sir, kasi may mga differential temperature din sa taas habang lumilipad ng eroplano. Yes, tama. Kaya meron tayong separate monitoring system sa bawat engine natin which is i-discuss natin ngayon. So ito, focus muna tayo dito sa ano natin, sa diagram. So ito ay specific dito sa CFM56 na engine natin which is ang ginagamit ni Airbus A320 na CEO, not Neo.
So yung CEO meaning current engine option. And yung NEO natin, which is yung mas nakikita natin ngayon, is new engine option. So itong CFM56-5B or itong IAE V2500 is current engine option siya. So, sinabi natin kanina meron tayong mga compressor stages na ginagamit natin. Pinagkukuhanan natin ng bleed air. Di ba? So, ano yung mga stages na yon? So, meron tayong high pressure compressor dito sa ano natin, sa engine natin. Meron tayo sa compressor stage, tama? So, kumukuha tayo ng bleed air, ng high pressure bleed air dito sa high pressure compressor. Sa high pressure compressor, kumukuha tayo ng bleed air sa fifth and ninth stage natin. Okay? So, sa, excuse me, sa V2500 natin, sa CFM56 yun na sinabi. Sa V2500, sa seventh and sa 10th stage tayo kumukuha. Pero in this case, focus lang muna natin si CFM56, which is yung 5th and ninth stage. Okay? So meron tayong so yun yung tatandaan na 5th and ninth stage galing high pressure compressor. So meron naman tayong tinatawag na sa 5th stage na si IPC. Okay? Ano naman yung IPC? Pag IPC is intermediate pressure check valve. So yun yung sa 5th stage. Okay? So, si IPC natin or sa 5th stage is yung valve na yon, which is nandito siya. Ito si IP. IP meaning intermediate pressure. So ito, ibig sabihin na ito is high pressure. Again, 5th stage si IP, ninth stage si HP. Okay, so dito muna tayo sa ninth stage. Sa ninth stage, which is HP, ginagamit lang natin to pag idle yung aircraft natin. What do you mean by idle? Pag idle, ibig sabihin on ground tayo, hindi pa tayo lumilipad. Okay? So automatic yung fifth stage ginagamit natin siya pag above idle or in flight na tayo. Bakit? Kasi sa high pressure chamber is yung kailangan natin yung unang air dun sa fifth stage kaysa dun sa ninth kasi mas mababa na yung pressure dun sa ninth compared dito sa fifth. Pero hindi na natin ano yun yan. Okay. So una natin mga galing is dito man tayo sa idle. Pag idle, high pressure, dito tayo sa high pressure valve. So si high pressure valve ano bang function ng valve? Which is yung nag-a-allow siya ng entry papunta sa system natin. So, si HP valve is normally closed siya. What do you mean by normally closed? So, pag hindi nag-ooperate yung system natin or yung pneumatic system or si engine natin, nakasara to si HP valve. Pero pag once na umandar na si engine natin, nagkaroon na tayo ng hangin, dun lang bubukas si HP valve. Okay. So next, dito naman tayo kay IP check valve. Galing naman siya kay fifth stage dito sa intermediate pressure. So si IP check valve, ang ginagawa lang ng check valve is minimake sure niya na walang backwards flow yung air natin. So na-maintain niya yung isang flow lang. So yung air natin is pa ganun lang, pa-forward lang, hindi siya pwedeng mag-backward. Yun yung trabaho ni check valve. So next, papunta naman tayo dito kay PRV. Ano naman ibig sabihin ni PRV? Si PRV is pressure regulating valve. So ito, nire-regulate niya yung pressure from the name itself. Nire-regulate niya yung pressure galing either kay IP or kay HP. So itong si PRV natin is normally closed din siya. Okay, so hindi mag-open si pressure regulating valve unless hindi gumagana si engine natin. Okay, so dito okay na tayo kay PRV. Dito naman tayo kay OPV. Ano naman si OPV? OPV is overpressure valve. So ito si overpressure valve is kabaliktaran naman nito ni HP valve tsaka ni PRV. Ito namang OPV natin is normally open. So ibig sabihin kahit wala tayong engine air na nanggagaling bleed air, hindi nakabukas sa engine, walang papasok na hangin, is naka-open to si overpressure valve. So, kailan siya magko-close? Nagko-close lang siya pag nagkaroon tayo ng overpressure. So, i-close niya to para wala nang papasok pa na bleed air na ma-overpressure papunta dun sa users natin which is yung critical areas na natin kanina na yung rudder, elevator, etc. So, yun yung trabaho ni OPV. Okay? Any questions pa so far? Wala None, naman. none. Okay. So, yung engine natin,
na si CFM56 is high bypass engine. What do you mean by high bypass engine? Pag high bypass engine, ibig sabihin mas maraming air yung lumalabas kaysa yung pumapasok to the engine itself. So hindi lahat ng air papasok sa compressor, sa fan blades, hindi siya papasok sa combustion chamber. Binabypass lang natin lahat 'yan. So ilan yung ratio nun, yung hatian nung kasi nga high bypass. So meaning mas mataas yung binabypass. So 80% ng air ng sinasak ni engine nozzles natin papasok ay nababypass. So ano yung trabaho nun? Yung iba nagkakaroon tayo ng cooling and yung iba papasok dito sa atin papunta sa pneumatics. Ang ginagamit natin yung hindi lahat some air lang yung ginagamit natin papasok dito sa pre-cooler natin. Pero bago siya pumasok dito sa pre-cooler, dadaan muna siya dito kay fan air valve. So si fan air valve natin is pneumatically operated. What do you mean by pneumatically operated? Hangin yung nagpapagana sa kanya. Hangin coming from our bypass. Okay. So kailan nag-open si fan air valve? Nag-open lang si fan air valve pag masyado nang mainit si pre-cooler. Okay? Ang nagiging trabaho na neto is nagkakaroon tayo ng heat exchange. Okay? Nagiging heat exchanger na si pre-cooler pag bumukas na to si fan air valve. Okay? So si fan air valve natin kino-control siya ng control nagde-detect siya ni control thermostat. Si thermostat nagde-determine kung gaano nakainit yung hangin na dumadaan sa kanya from the pre-cooler. So pag kunwari mataas na yung yung temperature natin dito sa side na to, nasa-sense ni thermostat, magse-send siya ng signal kay fan air valve, pneumatically operated siya, so may hangin diyan. Then mag-open siya para papunta dito sa pre-cooler and papalamigin naman niya yung air na dumadaan galing kay HP or kay IP, whichever man. Okay? So next, ano naman yung mga sources natin ng air pag nasa ground tayo? Kasi pag engine, hindi naman engine pwede yan kasi meron tayong ground crew, di ba? So ang Ground isang, cooling unit, sir. yes, ground cooling unit at ano pa? Meron pa tayong isa which is si ACU. GPU? ACU. ACU. Kasi si ACU siya yung air starter unit natin. Kailan ginagamit si ACU na i-connect natin kay engine? Pag inoperative naman si APU, which is ano ibig sabihin ng APU? Auxiliary power unit, sir. Yes, which is si APU nagpro-provide din siya ng pneumatic. So pag inoperative si APU, ang nagpro-provide is si ASU. So connect natin siya sa engine, then bibigyan niya ng hangin sa engine para ma-start natin siya. Okay. So paano ulitin ko? Paano yung flow natin? So, either fifth or ninth stage, intermediate pressure or high pressure, depende kung idle or in flight. Then, dadaan siya kay HP valve. To. Then, dadaan naman siya kay PRV. Then, kay overpressure valve. Then, pre-cooler. Then, papunta naman dito kay users naman na natin. So, sir, paano natin malalaman yung temperature or yung pressure ng dumadaan bawat dito? So, yun. Meron tayong tinatawag naman na bleed monitoring computer. So si bleed monitoring computer, hindi lang siya mag-isa. May mga kasama siya dyan. So meron siya dito si bleed regulated pressure transducer. Meron din pressure transducer dito. Okay? Ano naman yung pressure transducer? Ang pressure transducer is nagsasend siya ng actual number or actual pressure papunta dito kay bleed monitoring computer. So etong si bleed monitoring computer, taga-receive lang to ng information o taga-monitor siya. Hindi niya pwedeng kontrolin to si OPV tsaka si PRV. Okay? Ang ginagawa lang niya from the name itself is nagmo-monitor. Okay? Then yung mga stats na makukuha niya dito is for example is normal pressure naman dito kay pressure transducer dyan and kay pressure transducer dito, marireceive niya yung information na yon, i-display naman niya to kay CFDS natin or si Central Fault Display System. Okay? So ano naman si Central Fault Display System? Ito yung display natin dito sa cockpit para ma-monitor natin si pressure dito sa pneumatics. Makikita natin yan sa ECAM naman. Okay? So ano si bleed monitoring computer, meron tayo niyan one on each engine and ulitin ko, wala siyang direct control dito sa mga iba-ibang valves na binanggit natin. Okay? No direct control.
So, to recap, more information lang dito kay HPV. Either on or off lang siya. Hindi siya pwedeng nag-open siya ng 8 PSI to 36 PSI. And nagko-close naman siya. Kailan siya nagko-close? Pag wala na tayong engine air. Okay? So mag-open lang siya pag meron na tayong engine bleed air pag naka-open na si engine natin. Okay? So yun lang for tonight. Any questions pa dito kay ano natin sa pneumatics natin? Kung saan Wala nanggagaling naman. yung bleed air. Okay Wala naman? naman, sir. Okay. So thank you for listening today and ingat kayo.